Sige, ayan. At ngayon po tayo po ay magkakaroon na ng ating kauna-unahang drills dito sa ating major chef session. Kung kayo po ay handa na, pakitype naman po ako ng magic word dito sa ating comment section, LPT 2025. Ayan. Sige po. Nandito po sa ating drill, susubukan po natin, ano ba ito? Balikan, no? Ang ating mga konseptong napag-aralan nung nakaraan, no? So yes, kung kayo po ay handa na, pakitype naman po ako ng LPT 2025. At dito po medyo mabilis po, no? Ang ating pagre-recall, no? Tatry po natin i-challenge ang inyong natutuhan nung nakaraan. Yeah. Ayan na nga, at nagsipag-type na ng LPT 2025 ang taong bayan sa pangunguna ni Ma'am Melissa. Hello po, ma'am. Ayan. Alright. At yes, kayo po ay makakakita ng dalawang choices. Pagka-type na lang po dyan ang ating sagot. Alright? We begin with question number 1. When we ask the question, when is the history month? Is it a divergent question or is it a convergent question? Nako, hindi nawawala ang mga ganito, no, sa ating board exam. So kapag tinanong natin, when is history month? Is it a divergent question or is it a convergent question? Ayan na nga. Si Sir John Kent nandito na. Si Sir Gilbert, ayan na. Ayan na nga po. Ayan na nga. Sir Dane, Ma'am Mary Rose, Sir Jerwin, nagsipagsagot ng convergent. Are you sure? Sure na po ba yan? Naku, dapat sure na yan because the answer is convergent. Yes. Tatandaan po natin, sabi ko nga po sa inyo, ang number 1 internet natin dito sa Soksay ay converge. Kasi kapag 1, converge. Kapag isa lang ang sagot, convergent. Yes. No? Next question, a performance task is what kind of assessment? Is it a traditional assessment or is it an authentic assessment? Sige nga po, subukan po natin ang performance task, no? Na by the way, siyang pinakamalaking component sa current na grading system ng Araling Panlipunan. Yan po ba ay traditional or authentic? Ang sagot po ay authentic. Yes, no? Anyway, going back to this one, sabi ko nga po ang performance task, yan ang may pinakamalaking component sa ating grading system. And it highlights one thing, no? It highlights one principle in our current education system that in AP, that in social studies, na mas pinagtutuunan po natin ngayon ng pansin ang application ng knowledge kaysa sa rote memorization. Okay? Let's have our next question. If the teacher checks if the tech material allows users to navigate and complete tasks efficiently with minimal confusion, what is he checking? Content po ba yan or user-friendliness po ba yan? Sige nga po, subukan po natin kapag daw halimbawa si teacher, chine-check niya, no, kung ang tech material ba ay ina-allow niya ang kanyang mga users, ang ating mga students to navigate with minimal confusion. Yan po ay, ayan, okay, thank you coach, kasi ngayon ko lang nalaman, yes, bago kaalaman po sa atin yan. Alright, o diba, ang daming sumasagot ng content, diba? O yan, no, dito, ang mga tatakgurong Pinoy, alam na po nila itong style ko na ito, no? Ang ginagawa ko po, kung ano po yung diniscuss ko nung nakaraan, kung minsan, binabaligtad ko, pampalito, no? Just to check kung tayo po ba ay nagme-memorize lang kaya ng sagot o ina-analyze talaga itong ating tanong. Nung nakaraan po natin, let's have a recap, no? Magkaroon po tayo ng recap. Doon po, chine-check po ni teacher, no? Chine-check po ng teacher na nandoon yung being accurate, no, and up to date of the information na nandun sa tech material. Kapag tinitingnan natin yung accuracy and being up to date ng mga information, yan po ay content. Pero ano po tinatanong sa question na ito? Sabi nga po, chine-check daw po niya kung ina-allow ng material ang mga users, ang mga estudyante na gamitin itong tech material na hindi masyado nako-confuse. Yan po yung tinatawag natin, user friendliness. Okay? Tandaan po natin yan, ha? Again, kasi tactic din po ng board exam yan, kaya yan din po yung ginagawa natin. Actually, yung actual board exam na question, yung naitanong nung nakaraan. So very good po, alam natin na content yon. Kapag minimeasure natin yung accuracy, kapag minimeasure natin yung being up to date ng isang material. Pero halimbawa, binaligtad ng board exam ang question, dapat alam pa rin po natin, ano po yung user friendliness? Halimbawa, no, binigyan ko ang mga estudyante ko, ginawan ko sila ng isang application. Ngayon sa application na to, ang daming mali, no? Or
rather, hala, no, hindi alam ng mga estudyante kung paano gamitin. Hindi alam ng mga estudyante kung paano pindutin. Hala, ano nangyayari? Kapag gano'n, medyo may problema sa user friendliness. Hindi masyadong user-friendly itong atin pong material. Okay? Clear po ba? Ayan. Okay po, sir. Gets na po. Ayan. Mahalaga po yan. Ito po yung silbi ng ating drill. So at least, ang ating paniniwala sa Guro Pinoy, ligwak yehe. Liligwak ngayon, pero yehe at least natuto. Alright? Sige. Ayan na nga. Alright. Okay. Sige. Galing, sabi daw. Let's have our next question. Is chronological thematic approach used in AP matatag curriculum? Yes or no? Sige nga po, subukan po natin. Once again, is the chronological thematic approach used in AP Matatag? Yes or no? Sige nga po, pag-usapan ho natin yan. Alright. Ala, ayan na. May sumasagot ng no, may sumasagot ng yes. Ayan na. Naku, nahahati na naman ang taong bayan. Yan ang mga gusto kong katanungan, no? Ibig sabihin niya, nag-uumpisa pa lang talaga tayo. Very good po. Okay lang po yan, no? Okay lang po yan. At least natututo. So, yes or no? Is chronological thematic approach used in AP Matatag? Ang sagot po natin dito ay, ito po, reveal lang po natin. The answer is yes! Okay. Actually, mga kababayan, no, ito pong chronological thematic, samantalang hindi po siya yung lagi nating fino-focus, no? Pero ang chronological thematic, ginagamit po yan sa ating araling panlipunan. Actually, lahat po ng diniscuss nating approaches, chronological thematic, conceptual, what else, inquiry-based, approaches po yan lahat na ginagamit sa pagtuturo ng AP, no? Paano po natin makikita yung chronological thematic sa AP curriculum, no? Syempre kapag tinuturo po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, di ba? Ano pong fina-follow nating format? Di ho ba yung pagkasunod-sunod? Di ho ba ituturo po muna natin yung pre-colonial, colonial hanggang sa republika? Yun po ay chronological. And actually, no, while browsing on the Matatag curriculum, no, kasi palagi ko po siyang binabasa lately, no, nakita ko po na isa din po siya sa inilista, no, ng DepEd bilang isa sa mga approaches na ipinapagamit sa mga teachers in teaching araling panlipunan. So the answer is it's still a yes, okay? While most of the time learner-centered na po tayo, still no, gumagamit pa rin po tayo ng chronological thematic approach. Actually, they can complement each other. Let's have our next question. Ito po, madali na lang po ito. Kanino po ang values education framework? Sige po. Once again, kanino po ang values education framework? Kay Kusumbing po ba o kay Briones? Ayan. Ay lagi ho natin binabalikan yan kasi actual board exam question yan. Alright. O, diba? Ayan na, may paninindigan na ang taong bayan. Ang sagot ay Kisumbing. Very good. Tumpak. So sa kanya po nakilala itong values education framework na ito na isang komprehensibong gabay kung paano nga ba dapat itinuturo ang values education sa ating mga estudyante. What about this one? Which is the school subject in secondary education? Social science or social studies? Once again, no? Which is the school subject in secondary education? Social science po ba or social studies? Sabi ko nga po, no, ang board exam, hindi naman siya ganun ka, lalo na ang PRC, hindi naman siya ganun ka stricto sa pinagkaiba ng SOCSI at SOCSTUD. Pero napansin ko po na marami po sa mga kaguro natin na nagtatanong, ano daw pinagkaiba? Malama, iano na ho natin, no? Dahil kung ganyan, ipag-usapan na ho natin. Again, which is the school subject in secondary education. Ayan na nga po. May sumasagot ng studies, may sumasagot ng science, pero marami ang sumasagot ng studies, no? Sasabihin ko nga po, no, ang magiging clue natin dito, paano po ba natin siya tinatawag, no? Dito sa ating sa Filipino, no? Paano po ba natin siya tinatawag sa mga dokumento ng DepEd? Hindi po ba araling panlipunan? Panlipunan, that is social. Aralin, that is studies. That is social studies. Okay?
Tumpak, no? Dahil kapag po social science, yan po yung agham panlipunan. Pero hindi naman po binigyan ng title, no, ang ating curriculum ng agham panlipunan. Kasi nga po sabi natin, ang social science, it is discipline based, no? Very academic, very scholarly. Sa college na po yan pinag-uusapan, di ba? BA History, no, Geography, you know, as separate courses, yan po yung social science. Pero kapag social studies, ito po yung itinuturo na subject sa mga bata in secondary education. Tandaan lang po natin, Tagalogin mo lang, or rather, Englishin mo lang ang araling panlipunan. Social studies, okay? Sige, yes, let's proceed. Which is best for ESD? Project-based or problem-based approach? Sige nga po. Once again, which is best for ESD? Project-based ba yan o problem-based ba yan? Yes, no? Alright. Tama. At ang goal, syempre, ng social studies, yun nga, no? Ma-inculcate upon the student, civic citizenship, ayan, no? Active citizenship, ayan. On the other hand, ang social science, mastery, di ba? Alright. Okay. Kapag po ESD, ito po, alam na po natin lahat ito. Ang ESD ay Education for Sustainable Development. At ang mga sustainable, ang sustainable development ay tugon po ng United Nations sa mga problemang kinahaharap ng ating mundo. Dahil po dyan, the best approach, no, to study or to learn education for sustainable development is problem-based approach. Tumpak! Alright. No? Ayan. So, ang gagawin natin dito sa problem-based approach, mag-uumpisa ang instruction, hindi sa lesson eh. Hindi lesson yung ibubungad mo sa estudyante eh. Ang problem-based approach, ganito. Papasok si teacher, okay? Magbibigay siya ng problema, okay? Magko-collaborate ang mga estudyante, i-guide ni teacher ang mga estudyante, and eventually, they will come up with a solution. That is a problem-based approach. Na? Sige, let's proceed, no? Who is the central figure? This is the last question for our drills. Who is the central figure in China's politics? Is it Xi Jinping or is it Hu Jintao? Sige nga po. Once again, who is the central figure in China's politics? Xi Jinping po ba o Hu Jintao? Sige nga ho. Sige nga ho. Ayan na. At least clear na ho ngayon, no? Dahil nung nakaraan ay may mali pala sa quizzes. Ang sagot po ay Xi Jinping. Tumpak. Alright? At dahil po dyan, mga kababayan, congratulations everyone, no? Pero hindi pa ho tayo natatapos. Yan po ay warm-up pa lamang dahil ngayong araw ay pag-uusapan na po natin ang ating items for diagnostic discussion number 2. Alright?